Hi guys! So, nandito na naman ako to share another video sa inyo. Last time, nasabi ko sa inyo or na-share ko sa inyo na I'm also a work from home mom. So, dito lang ako sa bahay nag-work as a virtual assistant. And ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo because I know most of or some of the moms that I know, gusto rin talaga nila maging work from home mom. Especially kapag meron silang maliliit pa, 'di ba, ng mga bata or ng mga anak na binabantayan, mas gusto nila na mag-work from home na lang. And according din doon sa research, talagang mas marami ngayon ang may gusto na mag-work from home na lang kasi mas convenient, hindi mo na kailangang mag-travel, and aside from that, hawak mo pa yung time mo. Siyempre, depende rin sa client na makukuha mo. 'Di ba? So, what I want to share today are the things that we can remember if we want to be a virtual assistant or a freelancer. Kasi 'di ba parang ang dami ngayong lumalabas sa mga social media platform, especially sa YouTube or even sa Facebook na sinasabi nila, madali lang daw maging virtual assistant or maging freelancer. Well, actually, it is not true na madali lang maging virtual assistant, especially now na grabe yung competition kasi sobrang dami na gustong maging virtual assistant. Ako kasi 4 years na ako na nag-freelance. So, nag-start ako ng 2020 and it was during pandemic din kaya ako nag-decide na mag-work from home. So, ikukwento ko sa inyo minsan kung ano yung nangyari. But, yung, yung nangyari na pandemic parang it was a blessing in disguise din na nangyari sa akin. Kasi nga, nalaman ko yung tungkol sa sa pag-freelance and sa pagiging virtual assistant. So, yun nga. So, ngayon, I will share 3 things if you want to be a virtual assistant kung gusto nyo mag-start. So, number 1 is of course to understand your strength. Kasi kapag alam mo yung strength mo, mas mabilis kang makakapili kung anong niche yung kukunin mo. 'Di ba? Kung anong niche yung papasukin mo kapag naghanap ka na ng work. So, you can identify your skills or your strength kung sa admin ka ba magaling, you can be an administrative, if you can do administrative tasks, or sa graphic design ba, social media. So, iba-iba siya. Actually, marami. Very big yung pwede mong pagpilian. And number 2 is you have to build a solid portfolio. Kasi nga, meron kang mga platforms din na pagpapasahan or gagawan ng iyong profile. So, you have to build a solid portfolio, and dun sa portfolio mo yun o dun sa resume mo, ngayon kasi ang hinahanap na nila, aside from resume, kailangan meron ka ring portfolio. So, you have to showcase your work and highlight your expertise na kasama nga doon with a professional portfolio. And of course, kailangan ngayon din hinahanap nila yung mga testimonials or references from your previous jobs. Ganun na kahigpit ngayon. Kasi nga, dati hindi naman. Pero dahil nga, sobrang dami na ng gustong maging virtual assistant or mag-freelance. Kaya, sobrang taas na rin nung standard nung mga clients ngayon. Kasi nga, kailangan nilang i-filter out kung sino ba talaga yung kailangan nila. And of course, kailangan mo rin syempre, hindi naman mawala yun kasi pag freelance kayo, you should have your own laptop and your internet, 'di ba? Stable internet connection. And siguro yung number 3 na gusto kong i-share sa inyo is to be patient and persistent kasi hindi talaga rin ganun kabilis makahanap ng client. Just like me, after 2 months pa of applying or finding a client, saka pa lang ako nakahanap ng aking first client ever. So, kailangan mo talagang maging mahaba yung pasensya mo. You have to be patient and persistent. Because building a
freelance career, it really takes time. And don't get discouraged if you don't land clients immediately. Kasi nga, pang long term din naman itong pag-freelance mo kapag naumpisahan mo siya ng maayos. So, yun yung mga gusto kong i-share sa inyo. Siguro yung iba pa na gusto kong i-share, saka ko na lang ulit i-share sa ibang video. So, that's all for now. Thank you for joining me again and thank you for watching. God bless, guys.